Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan ni punto alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Martes, 2 sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta po kayo? Maasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po yung ginagawa, ano pong pinagkakabalan mga kasama. Welcome! Samahan po ninyo kami sa ating programa. Straight to the point. Hanggang 7 o'clock ng morning, magkakalinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati pag-uusapan natin, mga napapanong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ho ninyong malaman. Straight. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos po na pangangatawan, ano man po yung ginagawa at pinagkakabalan mga kasama. Samahan po niyo kami hanggang alas 7. Sa kalagayan po ng ating panahon mga kasama, base po sa forecast ng Pag-asa, ang bahagi po, malaking bahagi po ng Mindanao, kabilang po tayo rito sa, malaking bahagi ng bansa, kabilang po tayo sa Mindanao, ay makakaranason ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawiri na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito'y dahil sa may iral na localized thunderstorm mga kasama. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin po yung flash flood o kundi man landslide sa mga panahong makakaranason ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura ngayong araw mga kasama maglalaro po sa pagitan ng 27 o 25.7 degrees Celsius hanggang 30.4 degrees Celsius mga kasama. Sunrise, 5:26 kanina, lulubog naman 6:22 mamayang gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli po, isa pong napakagandang morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight to the point. Kumusta kayo mga kasama? It's a Tuesday. Straight to the point. Tayo ho'y 22 sa buwan ho ng Straight to the point. Hunyo. Straight to the Ados sa buwan ho ng June 2026 mga kasama. Straight to the point. Kumusta po ang inyong morning? Hoy, kumusta po yung first day ng mga kaguruan natin kahapon? Straight Ano, to the point. sa nagpapatuloy ho na o sa pagsisimula po ng school maintenance week mga kasama? Straight to the point. Ano? Marami po mga paralan, mga eskwelahan dito po sa Cotabato City ang nagpapabuto ng kanilang panawagan mga kasama ha.
para po sa bawat isa na makilahok sa school maintenance week. Tulad na lamang sa padalang paanyaya po ng Lugay-Lugay Central Elementary School. Nagpabuto ng kanilang paanyaya mula po kay Nishrin Abdulang, School Coordinator and City Laika Pangan, ang kanila pong school coordinator at permado po ng kanilang school principal, Sadat Minandang, Dr. Sadat Minandang, mga kasama. Straight to the point. Paanyaya sa mga magulang, mga mag-aaral, unang barangay Bagwa Mother sa Bangwa 1, at mga kalapit barangay daw ho. Maaari pong magpa-enroll, magpalista para po sa Paaralang Sentral ng Lugay-Lugay para po sa papasok sa kinder. Magdala po ng kopya ng birth certificate o barangay certificate para po naman sa grade 1 at transferees. Dalhin yung pupils progress report card at kopya ng birth certificate para po sa mga dating mag-aaral naman mula grade 2 hanggang grade 5. Sila po ay kailangang i-enroll sa pamagitan po ng pagsumiti ng confirmation slip. At makipag-ugnayan po sa punong guro, Sadat Minandang, sa kanyang number 0917-319-1462 o sa mga gurong nakatalaga po sa bawat baitang. Simula May 25 hanggang June 11. Hanggang next week pa, gaganapin po yung Oplan Balik Eskwela o enrollment at June 1 to June 5 naman ang School Maintenance Week. Kaya tinanyahan po ang lahat mamagulang lumahok at pumunta sa Paaralang Sentral ng Lugay-Lugay. Straight to the Yan yung importanteng public service advisory na ibinadala po sa ating himpilan. Yung pa po mga advisories na public service sa kabuuan ho ng ating programa, mga kasama. straight to the point. Straight to the straight to the Mga kasama, ang daming mga usapin, dami tayong mga balita at sinusubaybayan. Pag-uusapan natin ngayong morning sa national, mga kasama. straight to the point. Sa national, mga kasama. To the point. Oy, kumusta sa mga sumubaybay sa mga pambansang usapin simula kahapon? Straight to the point. Ano yung inyong reaksyon, mga kasama? Kahapon, mga kasama ay sumuko sa kanyang 3:30 kahapon, humarap sa media at kanyang sinabing siya po'y personal na susuko. Straight to the point. Makaraang ilabas po yung arrest warrant laban ho sa kanya at itutukoy Senator Jingo Estrada. Straight to the point. Pero bago matapos yung kanyang press conference kahapon ay dumating po yung mga operatiba ng CIDG sa Senado, mga kasama, Straight, para po sa pag-aresto po sa kanya. straight to the point. Kasama rin po sa dumating yung SILG. Straight to the point. And kahapon nga, nagkaroon ng pagtaas ng mga boses sa pagitan po ng Senate President Straight, at SILG, mga kasama. straight, Makarang sabihin po ni Senate President Alan Peter Cayetano Rajuman Ebs na hindi pwedeng arestuhin itong Senador Jingo Estrada sa loob po ng Senado. straight, At kanyang ipinakiusap sa arresting officer na kung pwede, palabasin muna siya ng Senate building at doon arestuhin, mga kasama. straight to the point. Medyo nagkataasan ng boses doon, pero at the end, bago tuluyang makalabas ng Senate Senate building, itong nasabing mambabatas ay binasahan siya ng Miranda rights. Straight, And then sinamahan ni Senate President Cayetano, Senator Marcoleta, straight, and kasama rin po sa nag-escort palabas itong si SLG Rimolya at mga personnel coming from CIDG. straight to the point. Isinakay, inilabas sa Senate building, Straight, and then sinama straight, palabas, mga kasama. Tuloy na hong inaresto ang nasabing opisyal. straight to the point. Yung kanyang kaso, Rajuman Ebs, ay non-bailable. Oh. Straight, Pero nung unang
inilabas itong sinasabing warrant of arrest laban kay Senator Jingo Estrada, may bail. May piyansa. Oh, may piyansa. Pero itong Naglagak pa ng piyansa yung kanyang abogado. kaya nga umabot ng 75,000 pesos. Straight to the point. Pero later ay, yun nga, sinabing non-bailable yung kanyang kaso. Straight. Kahapon sa kanyang pagharap sa media mga kasama, sinabi niya ano man at ano yung mangyayari Radyo Manebs, hindi niya iiwan yung majority. Hindi siya babaliktad. Sa kabila daw ng mga tawag na kanyang tinanggap, binanggit niya kahapon, tumanggap siya ng tawag na hindi siya makukulong. Yung kaso niya mawawala kung siya'y babaliktad. Yung kanyang mga tinuran kahapon. Yun yung sinabi niya na may humimok sa kanya, may humimok gustong sa kanya. Straight to the point. kumausap sa kanya May kumausap sa kanya. na sumama sa Solid 11. Straight to the point. And then, pagka sumama siya, ang kapalit, ibabasura yung kasong Hindi siya isasampalan. tutuluyan. Hindi na siya tutuluyan sa kaso. Pero sabi niya, firm sa kanyang paninindigan, hindi siya babaliktad. Hindi niya iiwan yung kanya mga kasamaan sa Solid 13. Straight to the Kahapon din, kinumpirma ng Comelec Chairman George Erwin Garcia mga kasama na umuusad na yung preliminary investigation kaugnay naman ng reklamo sa manoy campaign donation laban kay Senator Chis Escudero mga kasama. Sunod-sunod na. Ayon kay Garcia, nag-issue ng subpoena ang Comelec Law Department sa contributors o donors at paliwanag niya, iba raw ito sa naunang motu proprio fact-finding ng Commission on Election mga kasama dahil may pribadong individual raw na naghain ng reklamo. At may bagong dokumentong kinakailangan sagutin ng mga inaakusahan. Nilinaw din ni Garcia na posibleng paglabag raw sa SOSE o Campaign Finance Rules ay hindi otomatikong ground for disqualification at maaari itong ituring na election offense. Depende sa maging findings ng Commission on Election mga kasama. Nakakalungkot dahil sunod-sunod na yung mga kaso na lumalabas laban dito sa kasalukuyang majority block. Kung magkakabutuhan raw sa Senado Radyo Manebs, 11 versus 11 na. Tabla na. Tabla na, parehas na yung number. May mga political expert nga nagsasabing siya daw yung hari na maging walang kaharian. Mahirap yun. Tinutukoy itong si Senate President Alan Peter Cayetano mga kasama. Hari ka na wala kang kaharian. Hari Wala daw kang na walang pinag-aharian. kaharian. Dahil pag magkakabutuhan man, ano mangyayari Radyo Manebs? Wala. Walang mararating dahil wala nga. Walang hindi magkakaroon ng tabla 11 versus 11 mga kasama. Kahapon, nagreklamo yung mga miyembro ng minorya. Dahil hindi nga nagkaroon ng sesyon kahapon, makarang inanunsyo ni SP Cayetano na suspended yung sesyon dahil nga sa pangyari kahapon. Nagreklamo yung minorya dahil pinatayan daw sila ng air conditioning. At wala ring tubig. Wala ring sa, tubig. Sa comfort room. Kaya nagreklamo sila. Ano kayang kahinat na nitong bagay nito. Pero sa may mga nakapag-obserba din Radyo Manebs, magkakaiba yung posisyon ng dalawang magkapatid. Yung hinuli at yung isa niyang kapatid na senador. Dahil yung iba mga magkakapatid solid sa kanilang posisyon. Pero yun ang dalawa, si Senator Estrada sa kabila, yung kapatid naman niya ay nasa kabilang panig. Iba sila ng posisyong tinatayuan sa kasalukuyan mga kasama. Sinabi nga ni JB Ejercito na sabi niya bilang kapatid din, nalulungkot siya. Pero sana sabi niya malampasan niya na wala siya, hindi siya magiging o hindi siya guilty sa nangyari. Sa isinampang kaso laban sa kanyang kapatid. Kaya nga no. Ano po yung inyong masasabi mga kasama? Ano yung reaksyon ninyo sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran? Sa ating, particular sa national, Radyo Manebs. Kahapon, inanunsyo rin na magkakaroon na ng, tutuloy na yung investigasyon sa flood control scandal Radyo Manebs.
arangkada na on June 4. Pero ayon sa ulat, mukhang pinipigilan ito ni former SP, Ganon? Senator Soto, na illegal daw, na bubuksan uli yung sinasabing usapin ng flood control. Flood control. Bakit ganun? Ialam ba ninyo mga kasama na ang buong sambayan ng Pilipino, Nakamasid. diyan nakatutok sa usapin ng flood control dahil bilyon-bilyong pera ho yung winasak. Hindi naman din winasak, pero Ninakaw. ninakaw. Oo. At ang tanong, saan ba talaga, sino ba talaga yung pong pinagmulan para maipamahagi yung pong bilyon-bilyong pera dyan sa mga Straight to the point. sangkot ho dito? Wala pang closure, wala pang malinaw kasi na direksyon Wala. yung naging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung pagbabago nga, nagkaroon din ng kontrobersiya mga kasama. Anyway, abangan natin yan. Ano pong kahinatnan ng usapin niyang mga kasama, ha? Straight to the point. Saan nahantong itong situation ngayon Straight ano to the point. ng ating bansa, partikular yung ating po mga opisyales, national officials natin, kasunod itong kaliwat kanan Straight na mga pangyayari at developments mga kasama. to the point. Ano, kahapon rin ay naipasa na sa Senado yung kasagutan ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Ano, point. may kinalaman doon sa impeachment case laban sa kanya. At ayon sa kanyang abogado, yung kanilang prayer, sana ay maibasura yung kaso. Straight to the point. Ano? Sige. Abangan natin. Kung kayo po yung tatanungin, ano po yung reaction po ninyo? Ano yung masasabi ninyo sa mga kontrobersiya, mga development na to? Straight to the point. Bilang ordinaryong mamamayan, Straight. ano po yung inyong Reaksyon. gustong sabihin? Straight. Ano yung inyong reaksyon? Pwede po sa comment section. Kung gusto niyo sa comment section, pwedeng ipadala. Pwede rin sa ating FB Live Radio, sa ating Text line. Oh. 0950-032-7332. Para kung ayaw nyo makita yung pangalan po ninyo na nagpadala ng komento, pwede sa text line. Oh, Pero baka kung okay kasi lang sa inyo, Straight. Baka kasi tamaan kayo ng ng screenshot. gano'n. Sabi na kasi ngayon Oo, high-tech na ganun. high-tech na ngayon. Ganun, high-tech na ngayon, no? Pwede sa text line natin. Padala po yung komento ninyo mga kasama. Straight to the point. Kaya man, Sa ating lokalidad Radyo Manebs, ang daming mga usapin. Kahapon, nakita natin personal yung situation ng ating kababayan na sinuwag ng Kalabaw. Kahapon napasugod tayo sa Pagkamutan Radyo Manebs. And katabi ng ating binisitang pasyente yung kanyang higaan. Straight to the point. Ano? Yung tama ng biktima sa ilalim ng kanyang baba Radyo Manebs. Dito tumama. sakit yun. Dito tumama and then tumagos yung sungay ng Kalabaw hanggang lampas ng bridge of the nose nito. Straight to the point. Kahapon nga do unconscious siya pero kita mo talaga na sobrang hirap yung kanyang pinagdaraanan mga kasama. Pero okay naman din, sabi ng doktor, kaya pa naman din. Masailan yung condition Masailan. ng Radyo Manebs. Masailan yung ipinasok ko sa ICU. Kahapon kasi nasa trauma ward pa lang. Straight. Ating naabutan doon. Masailan yung situation ng biktima Radyo Manebs, ha? Straight to the point. Kakalungkot habang hila-hila nito yung Kalabaw, sinuwag. Ito yung ating binanggit ng kahapon, sinuwag nung Kalabaw. Kanya ba kasamang Sir Erwin yung Kalabaw? Dadali natin sa Slaughterhouse Radyo Manebs. Para katayin. Oo. Nasuwag itong nasabing biktima. Straight. Sana ho'y makasurvive, makarecover itong nasabing biktima. Base doon sa sugat, talagang matindi Radyo Manebs. Straight to the point. Yung biktimang si, first name, Tata. Straight to the point. Base doon sa malungkot. Kaya ito, paalala sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka, anyone na May mga alagang mga hayop, lalo na yung madalas mga sungay. hinihila yung
kalabaw. Minsan, kahit ng baka, Radyo Manebs. Oo. May time din na ganyan. Susuwagin ka rin. Kaya nga. Kahit maging maingat po yung ating mga kababayan. Straight to the point. So yan mga kasama, yung biktima ay kinilalang si Tato. Tato Tata. Saban. Straight. Isa siyang taga-katay ng baka, kalabaw at kambing. Mm. Residente rin sa lugar. Straight to the point. 6:21 ng morning, may ng konti, Radyo Manebs. Straight. Ano ba meron Yung sir? loob ng ating studio, Mabango? mapupuno to ng mga magaganda. Kala ko mabango kasi pagpasok ko dito, ang bango ng studio natin. Ang bango. Straight to the point. Mapupuno ng mga magaganda. Okay na ba? Ganyan. Straight Oo. to the point. Pasukin natin, may ng konti. Meron pa. Straight. Sige lang, hahabulin natin yung dalawang may ng konti. Okay? Kung commercial break lang tayo mga kasama, mabilis lang. And sa ating pagbabalik, makakasama ho natin yung pong ating mga Mutya 2026 candidates. Ano ho? Yung pala, mutya pala. Oo. Kaya pala bumangong station. Bisita natin ngayong umaga mga kasama yung ilan dahil 14 itong mga kandidata. Dami. Ating inimbitang 7 muna. First batch. First batch. And then another Batch na naman. second batch. Oh, dahil pag lahat sila dito Puno. skip. Punong-puno itong ating munting studio mga kasama. Okay? Straight. Kung commercial break lamang ho kami sa ating pagbabalik, magiging bisita na ho natin sila mga kasama. Standby ha? Oras mga kasama, 6:23 ng umaga. Tatak RMN. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap. Kahit mahirap, tatak ng tapang. Ang tunay, tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin 6:25 na po ng morning. Tatak RMN. Tuloy tayo sa ating programa at katulad po ng ating binabanggit kanina, pagpasok natin sa studio kanina o sa ating opisina, may mga bisita na ho tayo. Sa mga sandaling ito, literal na namumulaklak Straight to the point. ng mga magagandang dilay yung ating studio mga kasama. Ano, yung bisita ho natin, 7 sa 14 ba, ma'am? 14? Okay. 7 sa 14 na mga finalist ng Mutya ng Cotabato 2026 yung ating bisita. No? Pero bago ho sila mga kasama, syempre,
unahin natin yung kanilang pinakamutya. Straight Kung sila kayo, mga mutya candidates kayo, unahin natin yung pinakamutya. Straight Okay? to the point. Kasama ho natin ngayon si Ma'am Bea Almoite, ang ating City Information Officer. Siya po yung may dala dito ho sa 7 nagagandahang dilag sa ating studio. Ma'am Bea, good morning. Welcome po sa DXMY. Good morning, Sir Erwin, and to all the listeners of DXMY 90.9 News Cotabato. Pa-update po kami. We have 14 Yes, finalists para po sa Mutya ng Cotabato. Ano po yung mga, paano po nyo pinili itong 14 ho ng mga to? They had their first screening around May po, sir. Around 27 po yung nagpa-screen for Okay. the Mutya ng Cotabato candidates. And we emphasize na for the Mutya, hindi lang namin gusto yung maganda. Kasi given na yan eh. Yeah. But we also want yung someone worthy and may value, Okay. especially their communities. For the past years, we've been looking at their advocacies. But for this year, we want them to be our partner in the city government, especially sa circular economy activities or projects ng Cotabato City. Yun po yung hina-highlight natin for this year. So, it's the all-in-one package talaga yung tinitingnan natin. Hindi lang beauty. Hindi lang beauty Hindi lang talaga. beauty. And brains. Dahil pag sino yung magiging crowned mutya, magiging ambassador ng city, di ba? Yes, sir, definitely. For 1 year. Not necessarily for 1 year, but all throughout. Okay. Kahit na matapos yung reign ng mutya. Kaya tinitingnan natin yung mutya na may value kasi she will be our partner, not just in the tourism sector, but especially in advocating for government initiatives ng city government. Okay. Itong 14, sino-sino pa mo nire-represent? Barangays? May mga barangays, actually may mga academic sectors. They also have sponsors like beauty salon. Okay. Kasi before, sir, di ba, per barangay Yeah, tayo. yeah, We have yeah. 37 barangays Opo. across the city. But not all of them are represented in the Mutya ng Cotabato. That's why they have their own representation kung saan po sila nanggaling. Whether it be in the academic sector, in the business sector, or in the beauty sector. So ito iba-iba yung 14 ngayon. 7 po ang kasama natin ngayon yeah. out of the 14. Yes. Saan, itong 7 ngayon, anong yung nire-represent nila? Sari-sari, sir. Ayoko mo i-divulge Yeah, muna yeah. kasi mas maganda kung sa kanila mismo manggaling. Yeah. Opo. Sige, later. Okay. Ano yung mga paghahandang ginawa ho ninyo? Matapos po silang pumasok dun sa finalist, ano yung mga preparations ginawa? They also have their workshops, especially in speaking with confidence. Kasi given na yan na pag beauty queen ka, Yeah. magaling ka magsalta. But what other people don't see are the pressures behind it. correct. For example, may mga candidates tayo na they are already beauty queens. So there's sort of pressure Beauty and Queen, winning titles na sila. Okay. Yes po, sir. Ang iba naman bago sa Okay. kanila. So, tinutulungan din natin sila, especially in handling the pressures and answering the questions. Kasi isa yun sa mga pinaka-pressured correct. sa beauty, sa coronation night rather. So, meron kaming speaking with confidence training with them. They were mentored by Jehan Dumagay Morata. So it's a 2-day training para tingnan, i-assess yung speaking levels nila. And then next week, we will also partner with JCI Cotabato in handling naman yung mga mental health nila. Kasi, sir, yung hindi nakikita talaga ng mga tao, gaano ka-pressured Correct. yung, especially yung taas ng expectations for them, with their families and their supporters. Yung ordinary, katulad namin, ordinary yung audience, kung ano yung nakita during D-Day, yun na yun. Yes, Pero sir. yung behind the scene that, yun yung hindi namin alam. Yes po, sir. Okay. Ilang percent ba yung Q&A during the pageant night, ma'am? We are yet to finalize din po So, I understand Aba. na medyo mabigat-bigat yun, malaking percentage yun. Yes po, sir. Kasi may 3 exposures yung candidates natin this year. And then, we have 2 Q&As. Okay. So, yun yung First time ina-assess yun, ma'am, natin. na may dalawang 2 Q&A? Meron na po previous. before, yes Okay. po. Okay. Para magkaroon ng idea yung ating mga listeners, viewers ngayon, yung magiging mutya 2026, ano ba yung ang mga benefits, ano ba yung prices, ano bang matatanggap nila just in case?
they have cash prizes for this year and a contract with the city government for 1 year. Renewable naman po yun depending on their performance. But ang isa sa pinakamalaking exposures nila for this year, kung yung mananalo, hindi lang, tatlo po kasi magiging winners natin. May ambassador tayo for culture, meron din po sa tourism, and of course, the Mutyan ng Cotabato. Magiging partner natin sila sa Philippine Travel Mart. That's on September. We will be flying to Manila to showcase what Cotabato City is all about. Kasi we are trying to sway ano yung tourism natin. Kasi more on infrastructure yung tinitingnan ng iba pag pinag-uusapan yung turismo. But this time around, gusto natin ipakita ano pa yung meron sa Cotabato City. We have food establishments here, gastroeconomic yung mga activities in Cotabato City. So isa yun sa mga advocacies na tinitingnan. And yung mga Mutya partners natin, yung mga winners natin, will be our ambassadress in promoting our culture tourism performance in the city. Okay. So kailan ho yung pageant night? Pageant night is on June 19. That's Friday, 4 o'clock p.m. at Notre Dame University Gymnasium. Malaki-laki yun. At least, gaano karami yung crowd na in-expect ko ninyo? We are expecting 4,000. 4,000 yung seating capacity ng NDU. But definitely, sir, it will be more than that. Kasi in the previous pageants, nakita natin yung demand ng mga supporters. Correct. So, alam namin na more than 4,000 susuporta. That's why we also decided na ito rin yung naging practice before to do a Facebook Live para yung mga audiences na hindi present will be also be witnessing the coronation. Okay. So, ito mga finalist, may mga professionals ba? Estudyante? May mga estudyante tayo. May, ang pinaka-youngest natin, youngest pa. Ang youngest natin is 18 years old. Meron din tayong professionals. We have medical technologists. Meron din tayong mga recent graduates, mga aspiring teachers and let passers. So, sari-sari. Sabi nga namin, walang tapon dito sa Mutyan ng Cotabato. So, if only we could give 14 crowns. Pwede sana, diba? Bigyan na lang sana. Pero, there will only be one Mutya. Correct. Oo. So, sige. First batch ito ng 7. Yes, sir. Okay. Paanyaya ho ninyo sa mga kababayan ho natin nais hong manood, i-witness yung pageant night. On June 12, 2020, June 12, yes. Yeah. That's 10 days away from now is the official opening of the Araw ng Cotabato. We have surprises. It's a 3-week activity for the Charter Day. But on June 19, yun po yung ating coronation night. So we are inviting everyone to witness the beauty, elegance, and grace of all our 14 candidates. And also support. If you can't make it, then support the other activities. Kasi marami po tayong in-store na surprises for all our Cotabateños and all our supporters in not just in Cotabato City but the whole of the Bangsamoro region in Mindanao. Ayun. Ma'am Bea, salamat Thank you so much, Sir Win. Bringing these beautiful ladies dito sa aming station. Next year, isama nyo sila lahat, pati mas malaki yung ating station. Yes, next okay. year. Hopefully. Sabayan na sa ganitong klaseng activity kayo kasi medyo limited tayo. Ma'am Bea, again, salamat na marami. Thank you so much, Sir Okay, Erwin, sige. and DXL. Atin na hong paupuin dito sa ating tabi. Mapapanood nyo yung ating mga nagagandahan. Meron tayong 7 na ba? Kompleto na, 7. Okay? According to number na lang. Nakalagay dito, ha? Sige. Itong candidate number 8. Number 8 ba to? Number 3, sige. Straight to the point. Pwede nyo pong ipadala mga kasama yung comment ho ninyo. Baka meron po kayong gustong ipatanong sa mga kandidata ho natin. Pwede po. Comment section ng ating FB Live. Pwede rin po sa ating text line 0950-03-7332 mga kasama. Straight Okay? to the point. Candidate number 3. Sige. Lumapit ka sa mikropono. Pakilala mo yung sarili mo. Good morning po, everyone. I am Crislin Leonardo Tanghal. I am your Mutya ng Cotabato 2026 candidate number 3. Crislin Tanghal, mula sa family ng mga Tanghal. Opo. Okay. Ilan taon ka na, ma'am? 21 years old 21 po. and your... I'm an architecture student at Ateneo de Davao University po. And I represent Golden Lace Fine Dining po for Mutya ng Cotabato. Atinista. Okay, from Ateneo, Davao. Yes.
Pwede bang, Ma'am Bea, pwede ba yung vital statistics nila, pwede yung ma-mention nila? On air, okay lang? Sige. Hindi nasukat? Okay. Hindi ko memorize yung Sige. measurements. Ano yung preparations na mga ginawa mo para maka-join dito? Aside from diet po, syempre practices po and yung mga social activities with my fellow candidates. Sinong humimok sa'yo na mag-join ng audition? Yung sister ko po, tapos nag-try siya mag-reach out sa ibang handlers. Okay. And then one handler reach out to me po, si Ate FJ Ponce po. Okay. First time ba or may mga previous experiences ka rin sa Second time na po. Pero yung first sa Notre Dame University po, Okay. 2019 po yun. For intramurals. Okay. Anong result nun? Nanalo naman po. Nanalo. So, crowned. Opo. So, ito pala binabagit Ma'am Bea. May mga titles na. Okay. Pag sakaling ikaw yung mapili na mutya ng Cotabato o Cotabato 2026, paano mo ma-promote yung ating lungsod outside ng Cotabato City? Being an architecture student po, I already represent Cotabato po. Sa school, like, i-include ko po yung culture natin, traditions, art, sa mga buildings na gina-design ko po. As well as, I also joined yung, meron po kaming competition, national competition for architecture. Gi-represent ko po yung Cotabato doon. Yung project ko po na Cotabato Airport po. Reimagining the Cotabato Awang Airport. Okay. Sige, that's candidate number 3. Taga saan ka? What barangay? Makapagal Street, Makapagal. Mother Barangay, Rosary Heights. Okay. Ma'am Crislin, paanyayan niyo sa mga viewers natin, mga kabayan natin sa lungsod, mga supporters mo para sa pageant night. To my supporters and other Cotabateños, I would like to invite you to our coronation night and as well as our talent night on June 14 and our coronation night on June 19. Thank you po. Okay. Pwede ba isang ikot? Harap ka sa camera. Sige. Isang round. Isang ikot lang. Tayo. Dito ka lang. Tayo. Yan. Harap ka sa camera. Yun. Okay. Thank you very much. Candidate number 3, Crislin Tanghal. Straight to the point. Nagsisimula pa lang tayo mga kasama ha. Sunod natin, candidate number 2. Okay. Ito, candidate number 2. Yun. Okay. Ito na. Straight to the point. Familiar yung family name. Sige, pakilala po kayo. Magandang araw. Ulit. Magandang araw, Cotabato. Sa ating mga tagapakinig, ako po si Camille Joy S. Sedeño, 23 years old. Ako po ay ang inyong candidate number 2. Yun. Camille Joy Sedeño. Kano mo si late Principal Sedeño? Tito po siya ng papa ko, so bali lolo ko na po. Lolo mo siya. Okay. Paano ka nainganyo na mag-join, mag-audition para po sa Mutya ng Cotabato 2026? Going back year 2022, manifestations ko lang po talaga na maging isang mutya ng Cotabato. And then last year, nag-try po ako sumali ng mutya ng Pigkawayan. Fortunately, nanalo po ako as second runner-up. Inaamin ko po, hindi po ako gaanong prepared that time. First time ko po maglakad ng naka-heels. First time ko po na magkaroon ng engagement po sa thousands of people. And ngayon, challenge ko po ulit ang sarili ko na sumali sa competition na ito and hopefully po na manalo po ako or mag-grow po ako dito sa competition na ito. So, ibig sabihin, mas prepared ka ngayon kumpara nung unang pagsali mo? Ginagawa ko po ang lahat para maging preparado. You're from? From RH9, Purok 1. Okay. Anong grupo yung nire-represent mo? Currently po, wala pa po. Wala pa? Opo. Open pa? Pwede pa bang Looking tumanggap, pa ma'am, ng mga sponsors? Yes po. Okay, sige.
manawagan ka, baka may nanonood yan, gusto kang i-sponsor. Sa lahat po ng mga taga RH9, sa pamilya ko po, sa aking mga kaibigan at taga-suporta, inaanyayahan ko po kayo na manood at suportahan po ako sa darating na Coronation Night. Ano ba yung vital stats ni Miss Camille? Hindi ko rin po rin. alam, sir. Hindi. Kasi araw-araw po kaming nagda-diet, Ayun. araw-araw po kaming nagpa-practice. So ngayon, wala na po kaming... Ibig sabihin, may pagdating ng pageant night, mas sexy pa yung mga ito, ma'am. Yes po, sir. Okay. Pag ikaw inanalo, ma-crowned Mutya ng Cotabato 2026, paano mo dadalhin o paano mo ma-promote yung ating lungsod outside ng city? Para po sa akin by highlighting our people kasi every places po can offer food, yung mga establishments, beautiful places. Pero ang isa po talaga sa ma-highlight natin dito sa Cotabato City is how we come as one together. Like, eto po, itong Mutya, lahat po ng taga Cotabato talagang nakatutok, sumusuporta sa amin ng mga kandidata na nagrerepresenta ng aming mga barangay. Lahat po nagpa-participate from elementary to high school to mga college, sa lahat po ng competition. Nakikita po talaga natin kung paano po maging aktibo ang ating mga Cotabateño. Ayun. Miss Camille, ilang taon ka na nga? 23 years old po, 23, sir. student, I'm a graduate of Bachelor of Arts in Psychology from University of Southern Mindanao, Cabacan. USM, po. Cabacan. So, what's your plan sa career mo, sa profession mo na natapos? This year po, sir, I'm actually aiming to ano po, sir, sa psychometrician board exam, but unfortunately, sir, I wasn't able to afford yung review po. So, ngayon, etong Mutya rin po, sir, ginawa ko rin po siyang opportunity for me to have, if sa prizes man, ganun po, gagamitin ko po siya for my review po. Ayun. Okay? Thank you very much. Sana palarin ka rin, Miss Camille. Congratulations in advance. Pwede bang isang ikot din? Ayan. Dito banda. Ayan ang mga camera natin. Ayan. Yun. Miss Camille Joy Sidenyo mga kasama. Sige. Next, candidate number 4. Ayan. Hi, sir. Hi, good morning. Hello po. Okay, paki-introduce yung sarili mo, madam. Okay, thank you for that, Sir Erwin. First of all, I would like to thank the XMY team for having us here today. And magandang araw and masayang Cotabato, Cotabateños. I am Mary Jane Grande, your Mutya candidate number 4 for the Search for Mutya ng Cotabato 2026. Okay. Miss Mary Jane Grande, from what barangay, Miss Jane? I currently reside in Rosary Heights 5, Cotabato City po. Yes, and also studying at Cotabato State University under the program of Bachelor of Secondary Education major in English. Ayun. Second year level po. Magti-teacher pala to. Yes. So, English teacher soon. Yes, sir. To the point. Ay, Tagalog lang tayo, ha? okay po. Wala mo tayong English Sure. ngayon. Straight. Okay. Sino nag-inspire sa'yo para mag-join sa pageant? Actually, sir, pageantry wasn't my thing before po. Looking back, I am someone who grew up na may big physique. So, let's face it na there are some people who are calling me fat or should I say in a very hurtful manner, butiti and masabud. Because I weigh 98 kilograms maybe 2 years ago, if I'm not mistaken. 98? Yes, sir, 98 kilograms. But during my second year on college po sa CSU, there's this teacher na nag-approach sa akin. I'm not that good at good physique pa before po But that teacher approached me and said na, why not mag-join ka for the screening for the CETA department, for the teacher education department, for our intramurals last year, 2025. Sabi ko, sir, bakit ako? Yeah,
makastoka ka naman, matangkad ka naman, and I think you have the potential. Tapos at that time, like parang, ako? Kasi parang noon naalala ko na sinabihan ako na kapag pumunta ka sa stage, yung stage masisira talaga sa Babagsak. iyo. Yes, sir. Sinasabihan ako ng Okay. ganun. But I'm really grateful for that certain teacher, Sir Pong Manaay. I would like to thank Sir Pong Manaay for seeing the potential in me. Na dahil sa kanya, nag-join ako ng screening for the Teacher Education Department, and fortunately, I was chosen to represent the teacher education, and I won the title of Miss Cotabato State University last year. Last year. Yes. Ayun. And pinagpatuloy, hoping and hopes that I joined the screening for Mutya ng Cotabato, and here I am now, right? Here I am now. Maraming nakikinig, nanonood, interested doon sa binabagit mo. From 98 to that sexy body, paano mo na-achieve yun? Actually, sir, I was not consistent at the very first place po. Maybe it took me around 1 year para mag-diet po. And at the first time na pag-diet ko, it was toxic kasi nag-OMAD ako. 1 meal a day. Okay. And dumating ako sa point na minsan nahihimatay ako, ganyan. But after that, nag-try ako mag-CalDef, mag-jog, and it worked naman po. So, marami pala tong mga sekreto sa diet. Yes Okay. po. So, yan yung reason para ma-achieve mo yung kung anong meron ka ngayon. What's your vital stats ba kung meron kang idea? I actually don't know. Okay. that, Yung height? sir. What's your height? I'm 5'6" po, if I'm not So, mistaken. halos na to matatangkad. Straight Sige. point. Now, if ikaw yung mapipili, ikaw yung maka-crowned mutya ng Cotabato 2026. Alam natin, pag sinabing Cotabato City, from outsiders, iba yung pananaw nila. Iba kagad yung popasok sa isip nila. Yes, sir. Paano mo babaguhin yung pananaw na yan bilang ambassadress ng Cotabato City for outsiders ng ating lungsod? Yes, sir. You know, sir, being a mutya ng Cotabato is a heartful commitment. Hindi lang yun siya basta title. That's why in order to be the rightful ambassador of our city, I want to tell to the whole world, to the whole Philippine region na there are more here in Cotabato City. People perceive us na ang city natin is more on conflicts like that, more on wars, ridos, if I'm not mistaken. But I want to tell them that here in Cotabato City, we are uniquely beautiful. We have the people of Cotabato na we are inclusive. We are working as one despite of our differences. Kasi here sa Cotabato, sir, we have different religions. We have Lumads, Muslims, Christians, and we also have IP tribes. Like we have Taduray people. But regardless of our differences, hindi yun nagda-divide sa atin eh. Kasi for us, it is our strength. And I want to tell that to the whole world. And I also want to be an ambassadress po, I believe hindi lang kailangan natin i-embody. Kailangan i-learn din natin yung culture natin and live with it. We have beautiful languages here in Cotabato. And I say that Cotabato is worth representing, worth to be proud for, and our city is uniquely beautiful since during the past ages. That's why I'm very happy that I'm living here in Cotabato City, because in every places, in every tourist spot that we have, nami-mirror yung values natin. Yun lang po. Okay. Thank you very much. That's candidate number 4, Miss Mary Jane Grande. Thank you very much. Pwede isang round din, Miss Jane? Thank you, Sir Okay. Erwin. Thank you very much. Thank you so much. Good luck, ha. Sana lahat kayo manalo. Ikot, sir. Okay, isang ikot lang. Okay, para meron kayong... Wala po heels, guys. Okay lang. Straight to the Yun. point. Straight to the point. Thank you very much. Candidate number 4, Miss Mary Jane Grande. Ito, tangkad din ang batang to. Parang kilala ko ata to eh. Sige. Next, candidate number 6. Sige, lapit sa mikropono. Pakilala ka, Iha. Ay, wait.
Good morning, Cotabato City. Good morning to my fellow Cotabateños. I am Kay Jazil Cocal Bones, 18 years old, and I am your Mutya ng Cotabato 2026 candidate number 6. Ito yung binabagit mo, ma'am, the youngest, 18-year-old. Hindi po. Mayroon pa. Dalawa po Dalawang kami. 18. Yes Dalawang po. 18. Okay. Straight to the point. Miss Kay Jacel Bones, tama? Yes po. Okay, you're from? I am from Fausto Tamser Road, Poblacion 4, Cotabato City. Sino yung nire-represent mo dito? And I represent our Salon de Yosa Hair Artistry Experts. Okay, sige. You're 18. You're incoming college? Yes po. I'm a fresh graduate from Notre Dame University Senior High School. Smile ka. Sarap ng smile ni Miss Bones, po. Okay. Sinong nag-invite sa'yo? Sino yung nag-encourage na join the audition ng Mutya ng Cotabato? Actually po, hindi po talaga siya part ng plano ko this summer na magsali. Pero yung tita ko po kasi, gina-push niya na magsali ako kasi daw matangkad ako. And she saw the potential in me. So here I am right now in Mutya ng Cotabato 2026. What's your height ba? I'm 5'6" or 5'7" po. Wow, I'm not 5'6", sure. 5'7". Tangkad dun, ha? Straight to the point. You're from NDU? Yes po. From NDU? Okay. Yes. Elementary to high school? Yes po. Doon na po talaga ako Hanggang college? Hindi po. Hindi. Saan ka mag-college? Hopefully po sa Davao Medical School Foundation. Okay, medical school. Yes po. Straight to the point. Balikan ko yung question na binigay ko kanina. Yes. May kinalaman dun sa mga misconception ng ating mga kabayan outside ng city for what Cotabato City is. Alam naman natin yun. Pag sinabing Cotabato City, especially yung mga taga Metro Manila, iba kagad yung iniisip. Magulo yung Cotabato City daw, araw-araw may binabaril, mga negative lahat, halos lahat yung papasok sa isipan nila. Paano mo baguhin yun kung sakaling ikaw yung maging ambassadress ng city? We all know na iba't po talaga ang perception ng mga tao, especially outside Cotabato City, pagdating sa lugar natin. But I would like to highlight that us Cotabateños embody the culture of peace. And with that, it would help for investors to invest in our city kasi po, di ba, napapansin natin na if ang lugar is peaceful, progress follows. And I would also like to emphasize na hindi lang po natin to dapat sinasabi, but we should also actualize na us Cotabateños must be culture of peace. And we can only do that if we always embody respect and empathy for everyone here in Cotabato City. Yes po. For the preparations, ano yung mga ginawa mo? Syempre po, nag-diet just like other candidates. And ayun po, stretching, more on stretching, workouts, and then I also prepared myself mentally, especially emotionally po. Yes. Si Miss Jacel ba, since maliit ka hanggang ngayon, talagang sexy body na ba talaga? Ay, hindi po. Hindi. I'm actually, medyo mataba po kasi talaga ako ever since. So, ngayon po, I'm trying to, alam mo yun, magpa-slim and everything. Okay, sige. Congrats, ha? Congratulations in advance. Pagiging finalist pa lang is a big achievement na para sa inyo. Straight to the point. Thank you very much, Miss K. Jacel Bones, candidate number 3. Sige. Isang round lang din. Yan, para dito. Dito ng konti. Lapit dito ng konti. Yun. Yun. Okay, congratulations. Straight to the point. Sunod natin mga kasama, candidate number 7 na tayo. Last 2 na ho tayo mga kasama. Sige. Candidate number 7. Okay. Yan, lapit sa microphone and then introduce yourself. Hello everyone, maayong buntag. Magandang umaga. I am Iris A. Ramos. I am 22 years old
And I am from Rosary Heights 3, Cotabato City. I am your Mutya candidate number 7. Okay. From Rosa Reds number 3. Straight to the point. Tama? Okay. Ano yung grupo na nire-represent mo? Miss Rhea? Iris. Irish. Miss Yes, Irish. opo. Ano yung grupo nire-represent mo? I actually represent the Cotabato Blue Salon po. So napansin ko halos karamihan mga saloon yung dinadala. Straight Okay. to the point. Tell something about yourself. Kung sino si Miss Irish. I am a fresh graduate of Bachelor of Science in Nursing from Notre Dame University, sir. And I am currently in my review season and still juggling with this pageant with my review. And siguro, kaya ko naman po, sir. Hindi ba, paano mo hinahandle? Nagre-review and then busy kayo dito sa mga preparations ninyo? Time management po talaga, sir. And kailangan mo talaga ng discipline sa sarili mo. Since nakaka-absent po talaga ako sa review and humahabol po ako if kaya kong humabol sa mga lesson po. So time management yung key. Straight to the point. Pag ikaw yung napili, ikaw yung magiging crowned Mutya ng Cotabato 2026, paano ma-promote yung ating city? Outside. Ating target is outside ng city. Okay. So, siguro as a future nurse, hopefully po, or in 2026, I will represent Cotabato. Parang dadalhin ko po siya as myself, as a Cotabatenya. I will represent it well wherever I go. Since, sabi ko nga po, as a future nurse, marami po kaming mai-interact na mga tao, mga patients, kahit saang lugar po. And I will show them po na we are more than just yung mga naririnig nila na mga misconceptions dito sa Cotabato. We treat other people really well. We have our hospitality here in Cotabato. We are really diverse and we are also very resilient. And siguro po, as a future nurse, I will make them feel na I care for them and I will also bring the Cotabato with me wherever I go. First time ba na naka-join sa mga pageant? Actually, this is my second time po. I joined last when I am in senior high school po, pero online pageant po siya since pandemic po. Ayun. So, medyo pressured lang. Okay. Paayay mo sa mga supporters mo. Hello po. Shout out po muna sa makeup artist ko, Kuya Jonas, and my handler, Kuya TJ. Thank you for making me beautiful today. And to my parents, my sister, my brothers, my lola and lolo. And to my supporters po, thank you so much for supporting me kahit wala pa po nagsa-start. And I invite you to attend our coronation night and please do share my headshot photo po sa page ni Mayor Bruce po. Thank you so much. Okay, thank you very much, Miss Irish Ramos, candidate number 7. Sige, tuloy tayo. Oras mga kasama, 2 minutes bago mag-alas 7, pero tuloy tayo. Meron pa tayong dalawa, candidate number 1. Straight to the point. Nakaligtaan kong itanong yung height ni Miss Ramos. Your 5'4". Okay, 5'5". Next, to the point. we have candidate number 1. Lapit tayo sa mikropono. Yan, introduce mo yung sarili mo. Fio Gufuan na Beto Meklohanan. Maayong aga sa inyong tanan. Good morning, Cotabato City. I am Rhea May Anton Gonzalez, 22, and I am currently living at RH4 Bormajeco Drive, Cotabato City. Rhea May Gonzalez. Yes. Okay, student, graduate?
I am a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in English at Notre Dame RVM College of Cotabato. Okay. So ano yung grupo mo na nire-represent? Honestly po, hindi pa po namin napapag-usapan Wala ng pa. aking handler po. Okay. Sige. Tell me something about yourself muna, dagdag na information. Who is Miss Rhea May Gonzalez? And Rhea May Gonzalez. So I am a member of Indigenous People Community, and I really love representing my identity po. Okay. Height, gano'ng katangkad? 5'5" po. 5'5". Wala to, matatangkad. Okay. Simple lang natin yung tanong para hindi ka na ganong mag-isip. Yes. Okay? Paano mo iparating sa mundo na ang Cotabato City ay isa sa pinaka best place na tirhan? In today's fast-changing world po, we all know that social media plays a very important role po sa ating buhay. So I will make use of it po to promote our tourism here in Cotabato City. So I would like to share to the using the social media platform my experience here in Cotabato City. So together with my friends as a member of Indigenous People Community, we really feel the sense of belonging here in Cotabato City na despite of our differences, regardless of our cultures, traditions, beliefs, and practices, Cotabateños are knitted together hand in hand despite of our differences for a common good po. And I can also share that Cotabato is not just a beautiful destination or experience. It is a living example of peace and cultural harmony. Straight to the point. Okay. Finally, yung paanyaya mo. First of all, I will take this opportunity po to thanks my handler and of course Sir Adre and sa kanya pong assistant na nagpaganda po sa akin this morning. Thank you so much po sir sa walang sawang pag-ayos sa akin. Then, thank you po sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga sponsors and sa lahat po ng naniniwala sa akin. So, invite ko po kayo na i-witness po ang aming journey sa Mutya ng Cotabato 2026 po. June 19 po ang aming coronation night. See you there po. Okay. Thank you very much, Miss. Thank you. Rhea May Gonzalez. Candidate number 1. Straight to the point. Straight. Mga kasama yung candidate number 5 natin. Straight to the point. Ito yung panghuli sa 7 mga bisita ho natin ngayong umaga. Okay? Candidate number 5, paki-introduce yung sarili. Hello po. Good morning, everyone. I am Mira Shah A. Ahmed, 18 years old, from Poblacion 6, and I am your Mutyanang Cotabato, candidate number 5. From Barangay Poblacion 6, Yes. Misa, Mika? Mira po. Mira. Mira Shah? Mira Shah? Mira Shah. Mira Shah Ahmed. Yes. Okay. Barangay Poblacion 6. Straight to the point. Si Miss Mira, estudyante, graduate na, professional Graduate from senior high school po at Notre Dame of Cotabato. na. Incoming college. Yes Ano po. yung plano mong kunin? I'm thinking Bachelor of Science in Chemistry or Medical Technology po. Saan? I'm not Wala sure pa. pa. Wala pa. Wala pa. Okay. Unang tanong, paano mo napapayag yung parents mo na mag-audition and sumali sa Mutya ng Cotabato 2026? You're a Muslim. Yes I understand? po. Yeah. Yes po. Paano mo sila papayag? Paano mo na nakuha yung oo ng daddy mo at saka ng mami mo? Actually, it's the other way around. Paano yun? Yung mom ko po kasi talaga yung nagpo-push sa akin na mag-join kasi she wants to see me on stage daw. Yeah. So, yeah, actually right now nandyan siya ngayon. She's So siya ang supporting me. nag-convince sa father Yeah. mo? Hindi naman? No. Dead na po ang Ay, father. sorry. Okay. So, si nanay talaga. Ang nag-convince talaga So, sa akin. hindi kasi, naging mahirap para sa'yo. Opo, kasi wala rin po talaga akong plans na mag-join ng any beauty pageants. Kasi nga, I'm focusing more on my studies.
Kasi nga incoming college student rin po ako. Si Mami ba, nung kabataan niya, naging sumali rin sa mga pageant? No. Wala rin. That's why gusto niya na sumali ako kasi nga Okay. never niya pa yung nagawa. So she Ayun. wants to, yan, sa akin niya gusto makita. Yung pala yun. Okay. At least malinaw si Mami yung nag-convince sa'yo at napa-oo mo siya. Napa-oo ka niya. Yeah, napa-oo Ayun, niya. napa-oo ka niya. Straight to the point. Pag ikaw yung pinalad na Mutya ng Cotabato 2026, paano mo maingganyo? Paano mo maingganyo yung mga susunod na mga nais lumahok sa Mutya ng Cotabato next year 2027 na ang isang Cotabatenya, Muslim Cotabatenya, pwedeng lumahok sa mga ito klase mga pageant? I believe po na Cotabato City is a home to different communities, ethnic groups, and to religions po. So, kung if I win or if I can inspire others po na to join next year, it would be the diversity of our culture po. Kasi it is our identity po kasi, and it tells us who we are. So, if may sasabihin po ako sa future generations po, it would be preserving our culture. Na there is so much more to look forward in Cotabato. So, it really is worth to represent Cotabato City. Cotabato City. Okay. Sige. That's Miss Mira Shah Ahmed from Barangay Poblacion 6. Yes po. Okay. Ano yung height mo? 5'6". 5'6". Okay. Age is? 18. 18. So, dalawa kayong 18. Yes. Main kaming college students. Okay, Miss Mira, isang ikot lang. Isang ikot. Oo. Yan. Okay. Dito ng konti para yung camera natin. Yun. Okay, thank you very much. Yan po yung ating 7 na mga nagagandahan mga Mutya ng Cotabato 2026 candidates. Balikan ko si Ma'am Bea. Mayroon pa tayong konting ihabol, Ma'am Bea, bago tayo tuloy yung magpaalam. Straight to the point. So yun yung unang 7. Abangan nyo on Thursday, yung next na 7 naman natin na mga Mutya ng Cotabato finalists mga kasama. Ma'am Bea, ano ba yung mga exposures na meron sila during the pageant night? Meron tayong creative. Okay. Meron po tayong, una po pala, ang ating official designer is Ahmad Kari Jr. So, uniform po yung magiging exposure nila for that. Second is the creative photo shoot. This one is something that we are all excited about. We partnered with BJMP Female Dormitory. So, ito po yung circular economy in action ng Cotabato City. Okay. I'm wearing one right now po. Yung mga used flour sacks ng ating mga local bakeries in Cotabato City. Ang ginawa po natin, binili natin yan. Okay. So, once nabili siya ng city government, binigay natin siya kay female dormitory ng BJMP, headed by Warden Cherry Cheng, para po i-upscale ng ating mga PDL. So, sila po yung nagtatahi. So, Mayor Bruce actually donated 8 automatic sewing machines. So, pag tinahina po nila, that's a time, ibabalik nila kay city government para sa city government yung magmamarket naman po ng mga flour sacks na yun, yung mga damit po na yun. It could be apron as well. And then, nasa tote bags na yung ginagawa ng mga PDLs natin. And then, there's profit sharing with the city government and the PDL. So, we make sure na yung mga PDLs natin, may hanap buhay sila. Okay. Sa Maging loob. regular na hanap buhay ni Ma'am. Yes Maging po, sir. regular na. And the good thing about this is, once nakalaya na po sila, because they are not convicted yet, nakalaya na po sila, the city government will be offering them jobs. Wow. So, yun po yung second exposure, yung mga flour sacks po natin. We also partnered with Pilmico Flour and San Miguel Mills to provide us with the harina sacks. And the third one is the long gown or evening gown competition, and then may touch of inol pa rin po. Para of course, ma-promote natin yung kultura natin. Wala yung swimsuit, walang ganon. Wala pong swimsuit. So, 3 lang po yung exposures and then there will be 2 Q&As. Ayun. Okay. So, at least 3 lang. Yung exposure, yung isa is? Creative. And then third is the evening gown. Evening gown. And Yes, then? 3 lang. Official uniform. Yung Official first. uniform. Yeah.
Okay? So that's it. Yung ating 7 and then Thursday, yung another 7. Yes, sir. Okay. Again, ma'am, paanyayaw ninyo sa ating mga viewers. Yung mga activities ninyo, saan nila pwedeng masubaybayan? So, it will be a 3-week celebration. Ang opening ceremony po natin, isasabay natin sa Philippine Independence Day Okay. Rides. That's on June 12, 4 o'clock p.m. at City Plaza. So, karamihan po ng ating mga activities ay nasa City Plaza at nasa People's Palace Gymnasium. So, we're also happy to share that within this week, matatapos na po yung ating gymnasium. Pinag-grand natin yung gymnasium natin. And it's also air-conditioned that has a seating capacity of 3,000. Sa likod ng City Hall. Yes po, sa Okay. likod ng City. Doon po napunta ang inyong mga taxes. So, doon po nakasentro. In-invite din po natin yung mga farmers, fisher folks natin. Meron tayo, yung highlight, kung makita niyo po yung logo, ang nasa taas ay crab, yung mga mud crabs natin. So, meron tayong crab race na competition. Biggest crab, heaviest crab. First, we also have pet summit. So, sari-sari po yung mga activities natin for the 3-week celebration. So, abangan niyo po sa Bruce B. M. Matabalaw page and the Cotabato City Government page. Na-post po namin dyan ang official calendar of activities. Ayun. Ma'am Bea, kami pinagpapasalamat ng marami Maraming for salamat, Sir coming, Erwin. maging bahagi ng ating programa ngayong umaga. Yeah, po. Salamat po, salamat ng marami. Salamat po, and Thank thank you you, very much. DXMY. Okay. Straight to the point. Mga kasama niyo pong napakinggan, napanood, yung pong ating mga bisita ngayong umaga, headed by Ma'am Bea Almoite, ang ating pong City Information Officer, at yung pong ating 7 na mga nagagandahang mga finalist, Chrislyn Tanghal, candidate number 3, Camille Joy Sidenio, number 2, Mary Jane Grande, number 4, Kay Jacel Labones, number 6, si Irish Ramos, number 7, Rhea May Gonzalez, number 1, Mira Shah Ahmed, number 5, mga kasama. Straight to the point. Okay? Abangan sa Thursday. Another batch, mga kasama. Straight to the point. Abangan susunod, mga mainit na balitang pambansa, direkta mula sa DCXL Army Manila para po sa ating Army Network News. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon. Digital natin, Radyoman Ricardo Madamba Jr. at ang coordinator Radyoman Maestro Rahib Bansa. At ang partner, Radyoman Ebs Abang. Ako yung nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan. Maraming salamat. Good morning. Straight to the point.